Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang chapter 7 ng sinulat kong aklat na ang pamagat ay Kapanganakang Muli. Siya nga po pala, ang title ng sinulat kong aklat ay Ang Pinakamagandang Plano sa Ating Buhay at Kaligtasan. Ang atin pong basehang talata ay ang John 3:3. Sinabi po doon, sinabi ni Jesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ito na po ang nilalaman ng aklat. Chapter 7. Ang popular na salitang born again o kapanganakang muli ay higit na madalas nating naririnig ngayon. Hindi man ito nauunawaan ng marami, ang tiyak, narinig na nila ito. May iba't ibang pagkakaunawa at interpretasyon tungkol sa nasabing mga salita. Minsan may marinig tayong ganito, magbo-born again ako sa Sunday. Born again ka na ba? Anong relihiyon mo? At ang sagot, born again. Kami ang tunay na born again. Yan naman ang sabi ng iba. So, parang may competition. Sa mga nabanggit na pangungusap, ipinahihiwatig nito na karamihan sa atin ay may maling pagkakaunawa sa salitang born again. Ang tiyak na dahilan nito ay ang kakulangan o kawalan natin ng kaalaman sa tamang pagpapaliwanag tungkol sa itinuturo ng Biblia o ng banal na kasulatan. Bago ko ipaliwanag ng lubos ang ibig sabihin ng born again o kapanganakang muli, una sa lahat, dapat nating malaman na ang nasabing mga salita ay galing mismo sa bibig ni Jesus. Pansining mabuti na binigyang diin niya ito sa nabasa nating mga talata. Si Jesus ang kauna-unahang sumambit ng dalawang salitang ito bago man natatag ang napakaraming relihiyon dito sa mundo o dito sa lupa. Sa makatuwid, ito'y hindi imbento lamang ng sinumang tao. Ito'y nasasaad sa Biblia o sa banal na kasulatan at galing mismo sa bibig ng ating tagapagligtas. Nang sabihin ni Jesus na maliban na ipanganak na muli ang isang tao at lahat ay kailangang ipanganak na muli, siya ay nagbibigay diin na talagang kailangan ng sinumang tao ang nasabing makalangit na karanasan. Ano man ang kanyang kulay, relihiyon o paniniwala, at kalagayang pangsosyedad. Ang ibig sabihin, mayaman, mahirap, maputi, maitim, may pinag-aralan o wala. Kapag dumating ang sandali na naunawaan nilang ibig sabihin nito, of course, inaasahan ng Diyos na ang taong makakaunawa nito ay makararanas ng kapanganakang muli. Mapapansin natin na ang kausap ni Jesus, si Nicodemo, ay isang relihiyoso, matalino, mayaman at popular. Ngunit mariing sinabi ni Jesus, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ang mga panlabas na katangian ni Nicodemo ay hindi naging pantakip upang hindi niya kailanganin ang kapanganakang muli. Ang tunay na panloob na kalagayan, hindi ang panlabas na katangian, ang nakita ni Jesus kay Nicodemo. Ito rin ang tunay na panloob na kalagayan ng tao, lahat tayo. Maaring takpan ng mga mabubuting bagay ang ating pagkatao upang maging iba tayo sa paningin ng iba. Ngunit hindi ito maitatago sa paningin ng Diyos. Ang ating tunay na kalagayang panloob, tayo ay likas na makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ano ang kapanganakang muli? At paano ipanganganak na muli ang isang tao? Ito ba'y pagsapit sa isang sikat na relihiyon?
Hindi. Paggawa ba ng mga mabubuting bagay? Hindi rin. Pagpapabinyag? Hindi rin. Ito ba'y pagpipinitensya? Hindi. Pagyoyoga? Lalong hindi. Ang ibig sabihin ng kapanganakang muli ay kapanganakan sa isang bagong espiritu. Yan ang ating unang punto na dapat nating malaman. Nang sabihin ni Jesus ang pangangailangan ng tao ng kapanganakang muli sa isang bagong espiritu, ang dahilan nito'y mayroong espiritu ng kasamaan na nakapamamayani sa ating kaluluwa dahil sa kasalanan. Namanan natin ito sa pagkakasala ng ating unang magulang, sina Adan at Eva. Ayon sa aklat ng Roma, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap sa lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan ay nakasulat sa Roma chapter 5 verse 12. Bukod pa diyan, sinasabi rin sa Biblia na ang tao'y pinamamahalaan at nasa ilalim ng kontrol ng prinsipe ng kasamaan sa sanlibutan ito. Ayon sa aklat ng Epeso, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Yan ang nakasulat sa Epeso chapter 2 verses 1 to 2. Magpatuloy po tayo. Ang naging dahilan sa pagpapailalim ng tao sa kapangyarihan at impluwensya ng dyablo ay ang pagiging likas na makasalanan nito. So tayong lahat daw ay likas na makasalanan, kaya napailalim tayo sa pagkontrol at impluwensya ng dyablo, yung prinsipe ng kasamaan. Halimbawa, masasabi ba natin na kapag napupuno ng masamang kaisipan ang isang tao, inuutusan o inuudyukan siya ng Diyos na isagawa ang masasamang kaisipang yon? Hindi. O kapag nagsisinungaling ang isang tao, ang Diyos ba ang nasa likod ng pagsisinungaling na iyon? Hindi. Ito ay dahil sa kanyang pagiging likas na makasalanan at sa tulong ng pamamahala ng prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan ito. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang tao'y tuloy-tuloy sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang likas o nature na kalagayan din ito ang dahilan ng puot ng Diyos na maghatid sa tao, sa ating lahat, doon sa walang hanggang kaparusahan. Ang buong pagkakasala ng tao ay malinaw na nakasaad sa aklat ng Roma, chapter 1, verses 18 to 32. So kung mayroon po kayong Biblia, maaari niyong basahin ang nasabing mga talata sa Book of Romans, chapter 1, verses 18 to 32. So magpatuloy po tayo. Sa makatuwid, dahil sa ganong kalagayang espiritual ng tao, kahit ano ang kanyang gawing pagpupunyagi, upang maabot ang pamantayan ng Diyos, ang lahat ng ito ay pawang maruming basahan lamang sa kanyang harapan. Maruming basahan ang ating mga ginagawa sa harap ng Diyos kapag hindi pa natin nararanasan ang kapanganakang muli. Ayon sa aklat ni Isaiah sa Lumang Tipan, ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. So kahit anong gawin daw natin, hanggang hindi tayo nakakaranas ng kapanganakang muli o wala pa sa atin yung
isang bagong espiritu. Ang tingin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa ay pawang maruming basahan lamang. Yun po ay nasa aklat ni Isaiah chapter 64 verse 6. Ang kalagayang espiritual na ito ng tao ang dahilan kung kaya kailangan niyang maranasan ang pagbabago mula sa espiritong naghahari sa mga taong suwail tungo sa isang bagong espiritu. Walang ibang gagawa nito sa tao kundi ang Diyos lamang. Uulitin ko po, ang kapanganakan sa isang bagong espiritu ay kagagawa ng Diyos at siya lamang ang makagagawa nito sa atin at hindi tayo. Kung ang tao'y wala sa Diyos, wala siyang bagong espiritu. Kailangan ng tao ang Diyos. Ulitin ko po, kailangan natin ang Diyos upang maranasan natin ang kapanganakan sa isang bagong espiritu. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Yan po ang isang tanong ni Nicodemo habang kausap niya si Jesus isang gabi. Isang tanong na bunga ng pagkalito at kawalan ng pagkakaunawa. Marami rin sa atin ngayon ang nalilito at hindi nauunawaan ang salitang born again o kapanganakang muli. Ayon sa banal na kasulatan, upang maranasan ng isang tao ang kapanganakang muli, kailangan niya ang paninirahan ng isang bagong espiritu. Ito ay ang banal na espiritu o Holy Spirit. Maliwanag ang nasasaad sa sulat ni Apostol Pablo tungkol dito. Basahin po natin. Nung una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapupuotan ng iba at sila'y kinapupuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamon natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Tito chapter 3 verses 3 to 7. So, makikita natin doon yung dati nating kalagayan. Subalit nang magkaroon tayo ng karanasan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan niya mismo, o masasabi natin siya mismo ang nagbuhos ng Espiritu Santo sa atin upang palitan yung isang lumang espiritu at makaranas tayo ng isang bagong buhay. So makikita natin dito na ang totoong bagong buhay na tinatanggap lang ng Diyos ay hindi yung ginagawa nating magaganda noong tayo ay wala pa sa Diyos o wala pang kaligtasan. Sapagkat ang Espiritu Santo ay magsisimula lamang manirahan sa ating buhay kapag nagkaroon na tayo ng kaugnayan kay Jesus. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng isang bagong buhay na nagpapakita ng isang karanasan ng kapanganakang muli. So, hindi kagagawa ng tao ang kapanganakang muli, ito ay kagagawa ng Diyos. So, napakaganda. Ituloy na po natin. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo, makararanas ng kapanganakang muli at bagong buhay na katanggap-tanggap sa Diyos ang isang tao. Dito pinatutunayan ng Biblia na ang kapanganakang muli ay hindi kagagawa ng tao. So malinaw po yan. Ni ayon sa kanyang pagiging kasapi ng relihiyon o ayon sa kanyang sariling lakas
at anumang ritual. Ito ay ayon sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yan po ang katotohanan sa Biblia. Kung ang isang tao ay pinaninirahan at pinapatnubayan ng Espiritu Santo, isang bago at banal na pamumuhay ang nakikita sa kanya. Bago at makikita ito sa kanya ng iba. Ito ang kapahayagan ng pamumuhay na pinaghaharian ng Diyos. May isang tanong, paano naman magsisimula ang karanasan ng kapanganakang muli sa isang tao? Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya hinayaan na tayo'y makaranas ng walang hanggang kapahamakan. Sapagkat, katulad ng kanina ko pang sinasabi, dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan sa isang tao. At dahil sa kamatayan yon, ang lahat ng tao ay patungo sa kapahamakan. Ito po yung kapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy. Siya mismo ang gumawa ng daan upang tayo huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ang hantungan ng mga taong likas na sa pagkakasala. Nais ng Diyos na tayo ay magtungo at makaranas ng walang hanggang buhay doon sa kanyang kaharian. Dahil dito, ibinigay niya si Jesus. Siya ang natatanging paraan para sa ating kaligtasan. Upang maranasan ng isang tao ang kapanganakang muli sa Espiritu Santo, kailangan niya munang makamtan ang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo o ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa aklat ng Roma chapter 8 verse 14. Ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng isang bagong espiritu. Ito mismo ang Espiritu Santo. Dahil siya ay anak ng Diyos, hindi na ang espiritu ng kasamaan ang naninirahan at pumapatnubay sa kanya. Hindi kailanman mararanasan ang paninirahan ng Espiritu Santo kapag ang isang tao ay hindi pa itinuturing ng Diyos na kanyang anak. Ulitin ko po, hindi mararanasan ng isang tao ang paninirahan o sabihin natin kapanganakan sa isang bagong espiritu sa pamamagitan ng Espiritu Santo kapag hindi pa siya itinuturing ng Diyos na kanyang anak. Ang Espiritu Santo o ang Holy Spirit lamang ang nagpapatotoo ng pagiging anak ng Diyos ng isang tao. Ayon sa aklat ng Roma, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa Roma chapter 8 verse 15b up to 16. Sa puntong ito, paano nga mararanasan ng isang tao ang kapanganakang muli sa espiritu kung hindi pa siya anak ng Diyos? Ang espiritu ay inilaan na ng Diyos para sa kapanganakang muli ng isang tao. Ngunit ang karanasang ito ay natatamo lamang niya kung siya ay magiging anak ng Diyos. Makakamtan lamang ng isang tao ang pagiging anak ng Diyos kung susundin niya ang ipinagagawa ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya
ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, yun pong natural birth. Lahat tayo ay nakaranas nito. Ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, ang ating pagiging anak ay hindi dahil sa ating pagiging member ng religion o dahil sa tayo ipinanganak in a natural way, kundi tayo ay ipinanganak sa taas. Ito ay buhat sa Diyos. Yan po ay nasa John chapter 1 verses 12 to 13. Tuloy na po natin. Maliwanag na upang ang isang tao ay maging anak ng Diyos, kailangan niyang ihandog ang kanyang buhay at panaligan sa Jesucristo ang kanyang tagapagligtas. Dito lamang magsisimula ang karanasan ng kapanganakang muli, ang karanasan ng panirahan ng banal na Espiritu. Ang karanasan ng pagbabago. Kasi, oo nga naman, katulad ng kanina ko pang sinasabi, ayon sa Biblia, dati ang naghahari ay ang espiritu ng kasamaan. So therefore, ang impluensya nito ang masusunod natin. Kaya nakagagawa tayo ng kasamaan. At sabi kanina, even yung mga mabuti nating ginagawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay naglaan ng Espiritu Santo sa atin. Subalit ang requirement, bago natin makamtan ang paninirahan ng Espiritu Santo, kailangan nating maging anak muna ng Diyos. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay buhat sa taas. Galing din sa Kanya. So, maliwanag na maliwanag ito na hindi ito kagagawa ng tao. Ito ay kagagawan rin ng Diyos. At kapag halimbawa, ginawa na ng Diyos dahil tayo ay nag-respond ng may buong pananampalataya na magkaroon tayo ng ugnayan kay Jesus dahil ipinakilala sa atin si Jesus bilang tagapagligtas. Kapag may buong pananampalataya na tinanggap natin ang kanyang ginawa sa krus, at of course, masasabi natin na kapag nakita ng Diyos ang pananampalatayang yon, tayo ay naging anak ng Diyos at doon magsisimulang manirahan ang Espiritu Santo. So, maliwanag po ito. Dito lamang magsisimula ang karanasan ng kapanganakang muli, ang karanasan ng panirahan ng banal na Espiritu. Ang karanasan ng pagbabago, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. So, sino ang nagbuhos? Ang Diyos mismo. Upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. So, yan po ay nasa Tito chapter 3, verses 6 to 7. At ayon naman po sa aklat ng Korinto, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Yan ba ay nakasulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Yan po ay sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 7. Ito ang huling pangungusap na may pagbibigay diin ni Jesus kay Nicodemo. Isang gabi po yon nang puntahan ni Nicodemo si Jesus sa kanyang tinutuluyan. Nangangahulugang hindi pa niya ito nararanasan ng panahong iyon, kahit na siya ay mayaman, kilala at relihiyoso. Ang mga panlabas na katangian niyang iyon ay hindi naging kondisyon upang siya ay ipanganak na muli sa isang bagong espiritu o ipanganak na muli sa Espiritu Santo. Ang kalagayan ni Nicodemo ay sad to say, katulad rin ng kalagayan ng marami sa atin ngayon.
Maraming pwedeng maipagmalaki ang tao na bunga ng kanyang mga pagpupunyagi para sa kanyang sarili, subalit kailanman ang lahat ng yon ay hindi pwedeng ipamalit sa ninanasan ng Diyos na dapat nilang maranasan ang kapanganakang muli. So, kahit nakikita natin ang isang tao ay achiever, sabi nating banal, sabihin nating mayaman, kilala, magandang hitsura. Subalit kapag hindi pa siya anak ng Diyos, hindi pa siya makararanas ng kapanganakang muli. Yun kasi ang channel. Yung makita ng Diyos na ang isang tao ay kanyang anak. And then after that, ang pagbubuhos niya mismo ng Espiritu Santo. Ang pagbibigay din ni Jesus sa pangangailangan ng kapanganakang muli ay may malaking kaugnayan sa katiyakan ng kaligtasan ng isang tao o ng isang taong nananalig at tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Ito'y dahil sa pananalig at pagtanggap ng isang tao kay Jesus, nakamtan niya ang pagiging anak ng Diyos. Bilang anak na ng Diyos, siya ay pinananahanan na ng Espiritu Santo na nagbigay sa kanya ng makalangit na karanasan ng kapanganakang muli. Ang Espiritu Santong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang nagsisilbing tatak ng pagkakahirang sa kanya ng Diyos. Ito ang pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Sabi po ni Apostol Pablo, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, chapter 1, verses 13 to 14. Ang kapanganakang muli ay nagsimula kay Jesus sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo ay isang tuloy-tuloy na karanasan. So, ito daw ay tuloy-tuloy na karanasan kapag tayo ay ipinanganak na muli. Bakit? Ano po ang paliwanag ko dito sa aklat na ito? Katulad ng isang bagong silang na sanggol, matapos siyang ipanganak, nagpapatuloy ang kanyang likas na paglaki at pag-unlad sa tulong ng kanyang mga magulang at iba pang mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod pa rito ang mga pagkaing nagbibigay buhay at lakas sa kanyang katawan habang siya'y nabubuhay. Ganon din naman, matapos tayong ipinanganak na muli sa isang bagong espiritu o sa Espiritu Santo at ituring na anak ng Diyos matapos tayong manalig kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay mananatili sa atin upang magbigay gabay, tagapanguna, tagapagturo, magbigay liwanag sa salita ng Diyos sa Biblia, kung ano ang kahulugan at kahalagahan ng iba't iba nating karanasan. Mga aliw ang Espiritu Santo sa panahon ng kabagabagan, tagapagpaalala at proteksyon sa gitna ng mga panunukso ng kampo ng kadiliman, at patnubay sa banal at matuwid na pamumuhay. So, ang lahat pong yun ay karanasan sa tulong ng paninirahan ng Espiritu Santo. Ang pananatili ng Espiritu Santo at ang patuloy na pagkaing espiritual, ang pagbabasa ng salita ng Diyos o ng Biblia,
ang pagpapaunlad sa atin bilang anak ng Diyos upang tayo mamunga at patuloy na mamunga. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya't ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Yan po ay nakasulat sa Galatia chapter 5 verses 22 to 25. Sinabi ni Jesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa aklat ng Juan chapter 3 verse 3. Ang tanong, ikaw ba'y ipinanganak na muli sa Espiritu Santo? Maraming salamat po.